Ang sikat ng araw ay dumaan sa mga dahon, nagbigay ng mga sinag ng gintong init sa lupa, tulad ng mga sinag ng pag-asa na pumapasok sa isang bagong araw. Sa tahimik na kalikasan ng kagubatan, isang matandang lalaki na may puting buhok ay naglalakad ng matatag, hawak ang isang matalim na palakol. Siya si Manong, ang nag-iisang karpintero na natira sa lugar na ito, kung saan ang kalikasan ay nananatiling buo at hindi pa nababago ng kamay ng tao. Si Manong ay hindi isang karaniwang karpintero. Ang kanyang mga kamay ay gumawa ng hindi mabilang na mga bagay mula sa mahahalagang kahoy. Bawat obra ay isang obra maestra na may tatak ng oras, ng pagiging maingat at ng pagmamahal sa kalikasan. Ang bawat kurba at hugis ng mga bagay na ginawa niya ay hindi lamang produkto ng pagsisikap, kundi mga kwento tungkol sa lupang kanyang pinagmulan, sa buhay ng mga taong namumuhay ng payapa sa gitna ng kagubatan. Araw-araw, si Manong ay gumigising ng madaling araw bago pa man sumikang araw at lumalabas upang magsimula ng kanyang trabaho. Ngayong araw, tulad ng bawat isa, bitbit niya ang kanyang lumang palakol at mga kasangkapang kailangan at nagsimula sa kanyang paglalakbay papuntang kagubatan. Ang kagubatan sa umaga ay may isang tahimik ngunit buhay na kagandahan. Ang mga banayad na hangin ay dumadaan sa mga dahon, nagiging tunog ng pag-aalaga, parang isang lulabay mula kay inang kalikasan. Si Manong ay dumaan sa pamilyar na landas na papunta sa kaloob-looban ng kagubatan, kung saan ang mga matandang puno ay matatag na nakatayo matapos ang mga tag-ulan at tag-init. Ang mga ibon ay nagsisimulang lumipad mula sa sanga, nag-iingay ng mga malinaw na huni, sumasabay sa tahimik na kalikasan ng kagubatan. Ang mga maliliit na sapa ay dumadaan sa mga bato. Ang tunog ng kanilang agos ay parang kwento ng mga alamat mula sa nakaraan. Siya ay naglalakad, hindi nagmamadali, tanging tahimik na tinatangkilik ang bawat hakbang at nararamdaman ang pagkakaisa sa kalikasan. Biglang tumigil si Manong sa harap ng isang malaking puno, isang matandang puno na matagal nang nakatayo sa kagubatan ng mga daang taon. Ang punong ito ay hindi lang isang kahoy, kundi parang isang matalik na kaibigan kay Manong na nakasaksi sa maraming pagbabago sa kanyang buhay. Ipinalo niya ang kanyang kamay sa katawan ng puno, naramdaman ang init mula sa barko nito, at biglang napansin na ang puno ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kapayapaan na mahirap ikumpara sa iba. Magkasama tayong tumanda, bulong ni Manong. Ang kanyang mga mata ay parang malungkot na tinitingnan ang mga sanga ng puno na kumikilos sa hangin. Bawat araw na lumipas, bawat dahon na nahulog, ngunit tayo ay nanatiling matatag. Alam ni Manong na, tulad ng puno, siya rin ay naging bahagi ng kagubatan, bahagi ng buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng kalikasan. Bawat araw ay mas lalong nararamdaman niya ang malalim na koneksyon sa lupa, sa bawat dahon, sa bawat maliit na sapa, at sa lahat ng mga nilalang na namumuhay sa kagubatang ito. Pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, ipinagpatuloy ni Manong ang kanyang paglalakbay. Pumasok siya sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, kung saan ang mga mahahalagang puno ay tumutubo ng magkasunod, naghihintay na maputol para gawing mga magagandang gamit. Ngunit sa araw na ito, hindi siya dumating upang magputol ng kahoy. Dumating siya upang maghanap ng isang espesyal na uri ng kahoy, isang bihirang kahoy na matagal na niyang narinig, isang uri ng puno na tanging sa mga malalim na bahagi ng kagubatan matatagpuan, kung saan kakaunti ang dumadaan at tanging ang mga karpintero na tunay na nakakaunawa at nire-respeto ang kalikasan ang makakakita nito. Ang mga hakbang ni Manong ay naging mas mabagal at nagsimulang maramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Tama, may isang bagay na napaka-espesyal sa hangin ngayong araw. Ang mga tunog ng kagubatan ay parang mas magaan, mas payapa. Tanging ang tunog ng kanyang mga hakbang, ang hangin na dumadaan sa mga dahon, at ang tunog ng agos ng sapa ang maririnig na nagsisilbing paalala sa kanya ng katahimikan ng kalikasan. Tumigil si Manong isang beses pa at tumingin sa paligid. Biglang
Isang malabo at malambot na liwanag ang dumaan sa mga dahon, nagbigay ng mga mahiwagang sinag sa lupa. Ngumiti siya at napagtanto na narito na siya sa tamang lugar. Tahimik na lumapit, ibinaba ni Manong ang kanyang katawan at hinawakan ng lupa. Ang init mula sa ilalim ng lupa ay dumaloy sa kanyang kamay. Ito ang senyales ng buhay, ng muling pagsilang na lagi niyang hinahanap sa bawat paglalakbay sa kagubatan. Alam niyang natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Ipinagpag ang palakol at umupo si Manong. Isinara ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan ay bumalot sa kanya. Hindi siya nagmamadali. Nakaupo lang, binibigyan ang kanyang kaluluwa ng pagkakataong magsanib sa malawak na espasyo ng kagubatan upang makinig sa mga maliliit na tunog ng kalikasan at upang maramdaman ang buhay na dumadaloy sa bawat sandali. Hindi lamang ito isang trabaho ng isang karpintero. Ito ay isang ritual ng pagpaparangal at pasasalamat sa kalikasan, sa mga bagay na mayroon siya at patuloy na tinatamasa. At sa sandaling ito, naramdaman ni Manong na siya ay isang bahagi ng unibersong ito, isang bahagi ng walang katapusang buhay. Matapos niyang matuklasan ang mga mahahalagang kahoy at maramdaman ang kahangahangang pagkakasunduan ng kanyang sarili at ng kalikasan, nagpatuloy si Manong sa kanyang paglalakbay. Hindi siya nagmamadali. Bawat hakbang ay isang paggalang sa buhay, isang pagsasanib ng kaluluwa ng tao at ng kalikasan. Sa lilim ng mga matandang puno, umupo siya, inilapag ang kanyang pang-ahon sa lupa at tumingin sa kalikasan sa harapan niya. Araw-araw, malinaw niyang nararamdaman ang pagbabago ng kalikasan. Kahit na ang pinakamaliit na pagbabago ay nagpaparamdam sa kanyang puso ng kapayapaan. Sa ilalim ng bawat dahon, nararamdaman niyang gumagalaw ang buhay mula sa patak ng ulan, sa mga dahon na nahuhulog mula sa mga sanga o sa mga hayop na naghahanap ng kanlungan. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang dakilang larawan ng buhay, katahimikan, at ang walang katapusang galaw ng universo. Pumikit si Manong, huminga ng malalim, at hinayaan ang kanyang sarili na mag-isa sa paligid. Ang kanyang hininga ay humalo sa malamig na hangin ng kagubatan. Bawat paghinga ay malumanay na parang mga alon na humahaplos sa baybayin. Nararamdaman niya ang bawat simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang buhok, sa kanyang balat, at bawat hangin ay may daladalang kwento mula sa kagubatan. Bigla, narinig ang tunog ng mga ibon na umaawit mula sa malayo. Ang tunog ng kanilang awit ay hindi malakas, ngunit sapat upang maramdaman ni Manong ang kapayapaan sa bawat tunog. Ang bawat awit ng ibon ay isang pagbati mula sa kalikasan, isang banayad na komunikasyon sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Hindi ito salita, ngunit isang wika ng kahulugan. Isang wika na tanging ang mga marunong makinig lamang ang nakakaintindi. Nang binuksan ni Manong ang kanyang mga mata, ang liwanag ng araw ay nagsimulang maglaho. Ang araw ay lumulubog, ngunit ang hangin ay nananatiling mainit. Ang mga tanawin sa paligid ay nagsimulang magbago ng kulay mula sa dilaw na maliwanag tungo sa kulay kahel at sa huli ay naging madilim na lilang kulay. Ito ang oras na pinakamamahal ni Manong sa araw, ang oras na ang araw ay ipinapalit sa gabi. Ang buhay sa kagubatan ay humihinto upang maghanda para sa isang malalim na pagpapahinga. Tumayo siya, tumingin sa paligid, at naramdaman ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Tanging ang tunog ng hangin, ang tunog ng mga dahon na kumakaluskos, at ang tunog ng batis na dumadaloy ay ang mga naririnig. Walang tunog ng mga sasakyan, wala ang ingay ng makabagong mundo. Lahat ng bagay ay tila tahimik, walang abala, at walang nagiging sagabal. Dito niya natagpuan ang katahimikan, ang kapayapaan na kanyang hinahanap sa loob ng maraming taon. Nagpatuloy si Manong sa kanyang paglalakad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi upang maghanap ng kahoy o gumawa ng trabaho. Naglakad siya para sa isang simpleng dahilan, upang maramdaman ang kapayapaan na dulot ng kalikasan. Ang pakiramdam ng bawat hakbang na magaan sa lupa,
Ang tunog ng mga dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila isang pagbati mula sa kagubatan na nagdudulot sa kanya ng pakiramdam na hindi na siya isang karpintero kundi bahagi na ng kalikasan. Nang dumaan siya sa mga parang ng mga ligaw na bulaklak, naamoy niya ang matamis na amoy ng mga bulaklak na namumukadkad. Hindi ito matapang na amoy, kundi isang malumanay na amoy na parang amoy ng mga mainit na araw ng tagsibol, mga araw kung kailan ang lahat ng bagay sa mundo ay muling ipinapanganak, muling binubuhay. Isang malumanay na hangin ang dumaan, kinilos ang mga petals ng mga bulaklak at dumaan sa mga dahon ng puno na nagbigay ng tunog na parang isang bulong, isang himig na tanging si Manong lang ang nakakarinig sa buong buhay niya. Isang tunog na tanging ang mga tunay na nagmamahal sa kalikasan lang ang makikinig. Hindi lahat ay maaaring makaramdam nito. Tanging ang mga kaluluwang tahimik lamang ang may kakayahang madama ito. Nang tuluyang lumubog ang araw at ang dilim ay nagsimulang bumalot sa kagubatan, naramdaman ni Manong na hindi na siya nag-iisa. Bagamat ang paligid ay puno lamang ng mga puno, batis at mga hayop, hindi niya naramdaman ang kakulangan ng presensya ng sinuman. Ang kalikasan mismo ang naging kaibigan niya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang buhay ay tunay na simple at maganda. Lahat ng mga alalahanin, mga kabiguan mula sa mundong panlabas ay hindi na mahalaga. Ang paglalakbay niya sa kagubatan ay hindi para maghanap ng anumang partikular na bagay, kundi para muling matuklasan ang kapayapaan sa kanyang kaluluwa. At nang siya'y tumayo doon, sa ilalim ng isang kalangitang punong-puno ng mga bituin, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa kalikasan dahil binigyan siya ng mga sandaling katahimikan na katulad nito. Basta't may katahimikan, ang lahat ng bagay sa paligid ay nagiging mas maganda at naramdaman niyang natagpuan na niya ang pinakamahalaga, ang kapayapaan sa kanyang puso. Isang magaan na ngiti sa labi. Nagliko si Manong at nagsimulang maglakad pauwi. Ngayon, walang ulap sa langit, tanging asul na kalangitan at ang sinag ng araw na dumadaan sa mga dahon, lumilikha ng mga kumikislap na sinag sa lupa. Ipinagpatuloy ni Manong ang kanyang paglalakbay patungo sa kailaliman ng kagubatan, ngunit ngayon hindi siya nagmamadali. Alam niya na minsan, ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa lugar na ating pinupuntahan, kundi sa kung paano natin tinatanggap ang bawat sandali. Kilalang kilala ni Manong ang kagubatang ito. Bawat landas, bawat puno, at bawat sapa ay naging bahagi ng kanyang mga alaala. At ngayon, nagdesisyon siyang pumunta sa isang sapa na kanyang paborito, kung saan ang malinaw na tubig ay palaging nagdadala ng kakaibang pakiramdam ng pagpapahinga. Parang kayang linisin nito ang lahat ng alalahanin at pagod sa kanyang kaluluwa. Ang sapa ay matatagpuan sa malalim na bahagi ng kagubatan, malayo mula sa mga pamilyar na landas. Tanging ang mga nakatira ng matagal sa kagubatan, tulad ni Manong, ang nakakakita nito. Ang tubig ay dumadaloy araw-gabi, ngunit may malumanay na tunog, tulad ng isang lullaby na maingat na nag-aalaga, nagbibigay sa sino mang makikinig ng pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan sa bawat hinga. Pagdaan sa malalaking bato at ilalim ng mga luntiang puno, narating ni Manong ang kanyang destinasyon. Ang sapa ay nananatiling tulad ng dati, malinaw at malamig na tubig, dumadaloy sa mga bitak ng bato at bumubuo ng mga malinaw na lawa. Ang tunog ng tubig na dumadaloy ay umaabot sa buong paligid, parang isang banayad na musika na nagpapatahimik sa lahat ng tensyon sa kanyang puso. Hindi nagmamadali si Manong. Umupo siya sa tabi ng sapa at ibinabad ang kanyang mga paa sa malamig na tubig. Ang kanyang mga daliri sa paa ay dumampi sa maliliit na bato sa ilalim ng tubig. Nararamdaman ang lamig ng sapa at ang buhay na nagtatago sa ilalim. Ang tubig ng sapa ay hindi lamang nagpaparelax sa kanya, kundi nagdadala rin ng pakiramdam ng kasariwaan. Parang ang mga daloy ng malinis na tubig ay nagbabalik sa kanya ng lakas at kabaguhan ng katawan at kaluluwa. Pinikit ni Manong ang kanyang mga mata at nakinig. Ang tunog ng dumadaloy na tubig
ay nagsasanhi ng isang mahinahong simponya, malakas ngunit malambot. Sa ganoong paraan, ang sapa ay patuloy na nililinis ang lahat ng pag-aalala. Iniwan lamang ang katahimikan sa puso ni Manong. Bawat patak ng tubig sa bato, bawat malinaw na lawa na kumikislap sa ilalim ng araw ay isang paalala ng katahimikan ng walang hanggan ng kalikasan. Bigla, binuksan ni Manong ang kanyang mga mata at tiningnan ang sapa. Ang mga sinag ng araw ay dumadaan sa mga sanga ng puno sa itaas, lumilikha ng mga kumikislap na linya na dumadapo sa tubig. Ang sapa ay nagre-reflekta ng asul na kalangitan at mataas na mga sanga ng puno na parang isang magandang larawan ng kalikasan. Pakiramdam ni Manong ay napakapalad niyang mabuhay sa isang mundong ganito, kung saan bawat sulok ay puno ng buhay at kagandahan na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Isang banayad na hangin ang dumaan, ipinapaugoy ang mga sanga ng puno at mga dahon, at nagdadala ng amoy ng lupa, mga puno at mga bulaklak. Malalim na huminga si Manong, hinayaang pumasok ang amoy sa kanyang mga baga, binago ang bawat selula ng kanyang katawan. Nararamdaman niya ang kalinawan sa hangin na ito. Wala nang ibang makagagambala sa katahimikan na ito. Lahat ay isang bahagi ng bawat isa, isang pabilog na koneksyon, kung saan ang tao, ang mga halaman, ang tubig at ang kalangitan ay nagsasanib sa pag-iral. Ang oras ay tila bumagal, walang pagmamadali, walang ingay. Tahimik na nakaupo si Manong sa tabi ng sapa. Ang mga mata ay nakatingin sa dumadaloy na tubig. Nararamdaman ang lamig na pumapaloob sa kanyang katawan at tinatangkilik ang bawat patak ng tubig na nagdadala ng perpektong pagpapahinga. Ang kanyang mga iniisip ay unti-unting nawawala. Wala nang ibang alalahanin na nagpapahirap sa kanya. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa trabaho o sa mga bagay na kailangang tapusin, dahil sa momentong ito, ang lahat ay tanging kapayapaan at harmoniya. Isang maliit na isda ang dumaan, lumilikha ng mga bilog sa ibabaw ng tubig. Ngumiti si Manong at tinanaw ang isda. Parang iniimbitahan siya ng isda sa isang tahimik na pag-uusap. Ang bawat nilalang sa kagubatang ito ay may kwento ng sarili. Isang kwento hindi sa mga salita, kundi sa mga kilos, sa buhay. At naiintindihan ni Manong na kahit isang isda o isang dahon na nahulog, lahat ay bahagi ng isang magandang simponya ng kalikasan. Sa huli, nang magsimula ng lumubog ang araw at kulayan ng gintong kulay ang kalangitan, naramdaman ni Manong na sapat na. Tumayo siya, marahang lumakad palayo mula sa sapa. Nararamdaman ang natirang kaluwagan sa kanyang katawan. Alam niyang kahit na ang buhay ay puno ng abala, mga alalahanin at mga pagsubok, ang sapa na ito ay palaging naroroon, patuloy na dumadaloy, tulad ng isang matalik na kaibigan na palaging nagdadala ng kapayapaan kapag kinakailangan. Bago umalis, tumingin si Manong muli sa sapa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pasasalamat dahil palaging ipinagkakaloob ng kalikasan ang mga sandaling ganito ng kapayapaan. Hindi siya nagmamadali, tahimik na umalis, iniwan ang isang sandali ng katahimikan na sa kanyang puso ito ay mananatili magpakailanman. Nang bumalik si Manong mula sa kagubatan, naramdaman niyang magaan ang kanyang loob, parang hindi pa niya naramdaman ito. Ang batis ay nakatulong upang maalis ang pagod sa kanyang katawan, at ngayon, ang bawat hakbang niya sa daan pabalik sa baryo ay parang hakbang ng isang taong nag-e-enjoy sa katahimikan, nagsasanib sa kalikasan. Habang naglalakad siya sa daan, nadaanan niya ang mga parang ng mga luntian na palay, na ang mga sanga ng mga palay ay nagsimulang magkulay dilaw, nangangako ng isang masaganang ani. Ang mga banayad na hangin ay dumadaan, pinapalundag ang mga palay na parang nagbabalita ng mga kwento ng lupa, ng mga magsasakang masipag. Lahat ng ito ay parang nagsanib upang magbigay ng isang tanawin ng kapayapaan na minamahal ni Manong, kung saan ang mga maliliit na bahay ay nakatago sa gitna ng mga parang. Pagdating ni Manong sa baryo, ang mga maliliit na bahay na gawa sa kahoy, kahit na simpleng bahay lang, ay naglalaman ng isang hindi maipaliwanag na kagandahan ng katahimikan at kababaang loob na bihirang matagpuan
Ang mga bubong ay luma na, ngunit matatag pa rin, tulad ng mga tao sa lugar na iyon. Ang bawat bahay ay may maliit na hardin na nagtatanim ng iba't ibang uri ng bulaklak at halaman. Ang mga tanim na gulay ay luntian at malago. Ang mga bulaklak ng iba't ibang kulay ay nagbibigay buhay sa paligid na nagpapa-refresh sa hangin at nagpapalakas ng kalikasan sa lugar. Wala sa baryo ni Manong ang ingay ng lungsod. Dito, tanging ang mga masisipag na tao ang nagtratrabaho at bawat isa ay may kanya-kanyang gawain, ngunit lahat ay namumuhay ng maayos at magkasama. Hindi nila kailangan ng marangyang bagay o makabagong kagamitan. Ang tanging kailangan nila ay katahimikan, pagkakaisa sa isa't isa, at pagkakaugnay sa kalikasan. At ramdam ito ni Manong sa bawat mata ng mga tao sa baryo. Habang naglalakad siya sa tabi ng mga bahay, bawat isa sa mga tao sa baryo ay sumasalubong sa kanya ng isang ngiti. Si Nanay Lita ay kumaway mula sa bintana ng kanyang bahay, at si Tatay Andoy naman ay nagdidilig ng mga halaman sa kanyang hardin at ngumiti kay Manong. Hindi nila kailangang magsalita ng marami. Simpleng mga mata, mga ngiti, at isang tango lang ay sapat na upang ipakita na hindi kailangan ng salita upang magkaintindihan, kundi mga maliliit na gawain na nagpapaabot ng kabutihang loob at pagkakaibigan. Huminto si Manong sa isang maliit na bahay sa tabi ng daan, kung saan si Nanay Malaya, ang matandang kaibigan niya, ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, maingat na naglalatag ng sweater. Ang puting buhok ni Nanay Malaya ay dumadaloy sa kanyang mga balikat, at ang mga mata niya ay kumikislap pa rin, puno ng kabaitan. Nang makita siya ni Nanay Malaya, ang kanyang mga mata ay kumisap sa liwanag ng araw. "Manong, bumalik ka na pala." Ngumiti si Nanay Malaya. Ang kanyang tinig ay kasing init ng hangin ng tagsibol. "Pagod ka ba? Siguro ay naghanap ka ng kahoy sa kagubatan, di ba?" Umupo si Manong sa tabi niya at dahan-dahang tinapik ang buhok ni Nanay Malaya. "Hindi, Nanay Malaya. Ngayon lang ako naglakbay upang maghanap ng kaunting kapayapaan. Marami na akong natamo mula sa kagubatan, at ngayon gusto ko lang magpahinga at mag-enjoy sa katahimikan." Ngumiti si Nanay Malaya at tumingin sa mga parang ng palay sa malayo, kung saan ang mga palay ay sumasayaw sa hangin. "Matutuyo na ang mga palay, Manong. Malapit na ang panahon ng anihan. Sigurado akong magiging masagana na naman ang ani." Tumingin si Manong sa direksyon ng mga palay at naramdaman ang kapayapaan sa bawat pagdapo ng hangin. "Salamat sa Diyos, Nanay Malaya. Laging maganda ang ani dito. Ang mga bahay, mga parang, lahat ay biyaya ng kalikasan para sa atin." Nagtagal si Manong sa tabi ni Nanay Malaya at hindi nila kailangang magsalita. Pareho nilang pinapahalagahan ang katahimikan at kapayapaan na hatid ng kalikasan. Ang tunog ng mga ibon, ang mga hangin na dumadaan sa mga parang, ang ingay ng mga insekto, habang dapit hapon, lahat ng ito ay parang isang awit ng kalikasan na walang pangangailangan ng salita, ngunit puno ng kahulugan. Pagdapo ng dilim at ang kalangitan ay nagsimulang magkulay, lilang maputla, tumayo si Manong. "Kailangan ko nang umalis, Nanay Malaya, pero sigurado akong babalik pa ako." Tango si Nanay Malaya. "Oo, Manong. Laging malugod ang baryong ito para sa iyo. Mag-ingat ka palagi." Ngumiti si Manong at lumakad papalayo mula sa bahay ni Nanay Malaya. Patuloy ang kanyang paglalakbay pabalik sa kanyang tahanan. Habang naglalakad, naramdaman niya ang magaan na pakiramdam sa kanyang puso. Ang mga maliliit na bahay sa baryo ay hindi lamang tahanan ng mga tao, kundi nagsisilbing imbakan ng buhay, mga saksi sa tahimik na buhay at mga matibay na pagpapahalaga ng isang komunidad na nagsasama-sama. Pag-uwi niya sa bahay, ang langit ay tuluyang dumilim at tanging ang liwanag mula sa kanyang ilaw ng gasera ang nagbigay liwanag sa maliit na tahanan. Pumasok si Manong, isinara ang pinto at umupo sa tabi ng apoy. Hindi malaki ang bahay ni Manong, ngunit puno ito ng init at kapayapaan na matagal na niyang nahanap sa loob ng kalikasan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Manong na wala na siyang hiling pa. Kumpleto na siya sa lahat ng mga kailangan niya, isang simpleng buhay
isang maliit na bahay sa baryo, at isang puso ng kapayapaan. At habang ang gabi ay bumaba, siya ay nakatulog na may pusong puno ng pasasalamat sa lahat ng biyaya na ibinigay sa kanya ng buhay. Kinabukasan, nang ang unang sinag ng araw ay dumaan sa maliit na bintana ng bahay, gising na si Manong. Hindi siya nagmamadali gaya ng ibang araw. Sa halip, naglaan siya ng kaunting oras upang umupo at pakinggan ang katahimikan sa paligid. Ang kanyang bahay, bagamat hindi malaki, ay puno ng mga alaala ng mga nagdaang taon. Bawat dingding, bawat upuang kahoy, ay may bakas ng oras. Mga patunay ng isang simpleng buhay na puno at buo. Hindi kailangan ni Manong ng mga materyal na bagay na malalaki, dahil para sa kanya, ang bawat araw ay isang napakagandang regalo mula sa kalikasan, mula sa buhay. Alam niyang ang oras ay isang bagay na hindi pwedeng ibalik, at bawat sandali ay mahalaga tulad ng isang regalo. Napakasimple ng agahan ni Manong, isang mangkok ng mainit na lugaw, ilang piraso ng tinapay na niluto sa apoy, at isang tasa ng masarap na tsaa. Hindi siya nangangailangan ng marami, ngunit palagi siyang nararamdaman na buo. Pagkatapos ng agahan, naghugas siya ng mga pinggan at lumabas sa bakuran, kung saan ang maliit niyang hardin ng gulay ay berde at masigla. Ang mga tanim na lettuce, mustasa at kamatis ay nagsimulang magbunga. Ang mga bulaklak ay namumulaklak, tulad ng isang senyales na ang panahon ng ani ay malapit na. Sa bawat pagkakataon na alagaan ng hardin, hindi lamang ang mga halaman ang pinapangalagaan niya, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa, upang ito'y maging sariwa at puno ng buhay. Ngayon, nagpasya si Manong na pumasok sa kagubatan muli. Wala siyang tiyak na layunin, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang bumalik sa lugar kung saan natagpuan niya ang kapayapaan at katahimikan. Alam niyang bawat pagpunta sa kagubatan ay may bagong aral na matutunan mula sa kalikasan, kahit na ang mga maliliit na bagay ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan at kabuuan. Ang bawat landas na papunta sa kagubatan ay pamilyar kay Manong. Ang malalaking bato, ang matataas na puno, lahat ay naging bahagi ng kanyang alaala, at sa tuwing makikita niya ang mga ito, pakiramdam niya ay niyayakap siya ng matatag na mga bisig ng kalikasan. Hindi nagmamadali si Manong. Ang bawat hakbang niya ay magaan, parang nais niyang tangkilikin ang bawat sandali. Pagdating niya sa isang tahimik na bahagi ng kagubatan, huminto siya sa ilalim ng isang matandang puno. Ito ang lugar na pinakapaborito niya, kung saan nararamdaman niya ang koneksyon sa lahat ng nilalang sa paligid. Ang mga dahon na nahuhulog ay parang mga regalong ibinibigay ng kalikasan, sumasayaw sa hangin bago mahulog sa lupa. Ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga sanga ng puno ay lumilikha ng isang malumanay na musika. Umupo si Manong, pinikit ang mga mata at huminga ng malalim, upang ang kanyang katawan ay magmelt sa espasyo na iyon. Ang pakiramdam sa sandaling iyon ay hindi matutumbasan. Nararamdaman ni Manong ang kapayapaan sa bawat paghinga, ang pagkakaisa ng katawan at lupa, ng tao at kalikasan. Alam niyang kahit saan siya pumunta at anuman ang gawin, ang sandaling ito ay magiging bahagi niya, mananatili sa kanyang isipan bilang isang regalo ng oras. Biglang, isang sinag ng araw ang dumaan sa mga dahon, nagbigay ng magagandang linya ng liwanag sa lupa. Binuksan ni Manong ang mga mata, tumingin sa asul na kalangitan. Isang puting ulap ang dumaan ng malumanay, parang papunta sa isang lugar na malayo. Hindi nagmamadali, hindi nag-aalala. Ngumiti si Manong, iniisip na ang buhay ay tulad ng mga ulap, hindi kailanman nananatili, patuloy na nagbabago, ngunit kailangan lang natin mag-relax at tanggapin ang bawat sandali. Isang dahon ang nahulog malapit kay Manong. Pinulot niya ito, pinagmamasdan ng ilang sandali, at saka maingat na pinakawalan ito upang sumabay sa hangin. Ang oras ay tulad ng dahon na ito, naiisip niya. Hindi natin ito maaaring pigilin, ngunit maaari nating tangkilikin ang kagandahan nito sa bawat sandali. At ito nga ang regalo ng oras, ang pagbabago, ang pagdaan,
at ang presensya ng mga mahalagang sandali na madalas nating hindi binibigyan ng pansin. Matapos ang ilang sandali ng pahinga, tumayo si Manong, handang magbalik sa nayon. Alam niyang saan man siya magpunta at anuman ang gawin, magpapatuloy ang buhay at palagi niyang ipagpapasalamat ang bawat segundo. Sa daan pabalik, nagsimula ng lumubog ang araw, tanging mga maliliit na ilaw na lang ang sumisikat sa nayon, parang mga bituin sa langit ng gabi. Pagdating niya sa bahay, punong-puno ang puso ni Manong ng pasasalamat. Pasasalamat dahil nabubuhay siya sa isang payapang mundo. Pasasalamat dahil bawat araw ay nagdadala ng magagandang bagay, kahit na ang mga maliliit. Hindi kailangan ni Manong ng marami. Nais lang niyang magkaroon ng isang simpleng buhay, mapayapa, at mga sandaling tunay na buo. Umupo siya sa tabi ng apoy, pinagmamasdan ang mga sumasabog na apoy, at naramdaman na ang regalo ng oras ay ang pamumuhay sa bawat sandali at tangkilikin ang mga bagay na mayroon tayo. Ang mga regalo mula sa kalikasan, mula sa pagmamahal ng tao, at mula sa mismong buhay ay nagbigay sa kanya ng isang buhay na mapayapa at buo. At alam niya na ang bawat araw ay isang regalo at ipagpapatuloy niyang ipamuhay ito ng buo. Isang umaga, habang ang hamog ay nagsisimula pang maglaho sa lupa, naghanda muli si Manong na maglakbay. Ngunit ngayon, hindi siya pupunta sa kagubatan gaya ng karaniwan. Sa halip, nagdesisyon siyang maglakad sa mga makitid na daan sa baryo upang maramdaman ang kapayapaan ng buhay sa paligid at upang tamasahin ang pagkakaugnay ng kalikasan at tao. Ang daan mula sa kanyang bahay patungong labas ng baryo ay hindi mahaba, ngunit palaging nagbibigay kay Manong ng pakiramdam ng katahimikan. Parang ang bawat hakbang ay isang paraan upang siya ay magsanib sa malawak na kalikasan. Nakikita niya ang mga hardin ng mga punong prutas na nagsisimula ng mamunga, mga mangga, kalamansi at bayabas. Lahat ay masigla, nagdadala ng matamis na lasa sa buhay ng mga tao sa baryo. Ang tunog ng mga ibon ay umaabot sa buong kalangitan, parang isang awit ng kalikasan. Huminto si Manong sandali. Ngumiti nang marinig ang awit ng mga ibong pipit. Ang paborito niyang ibon na umaawit ng mga malilinis na melodiya. Ang tunog ng mga ibon ay hindi kailanman nagmamadali. Hindi isang tawag na nagmamadali, kundi isang awit na puno ng kapayapaan na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay may sarili nitong ritmo at hindi nawawala ang katahimikan. Nagpatuloy siya sa paglalakad, dumadaan sa mga maliliit na bahay sa baryo kung saan ang mga tao ay nagsisimula ng kanilang araw. Ang mga ina ay maingat na naghahanda ng almusal para sa kanilang mga pamilya. Ang mga magsasaka ay papunta na sa mga bukirin at ang mga bata ay tumatakbo at naglalaro sa ilalim ng sinag ng umaga. Ang bawat tanawin na ito ay nagdudulot kay Manong ng pakiramdam na ang lahat ng nakikita niya ay isang perpektong pagkakaugnay ng kalikasan at tao. Walang pagmamadali, walang labanan, tanging ang mga simpleng gawain na ginagawa ng bawat isa ng may pagmamahal at dedikasyon. Nang makarating siya sa isang malaking parang, huminto si Manong at pinagmamasdan ang mga luntiang palayan. Ang kalangitan ay malinaw, walang ulap, at ang sikat ng araw ay tumatama sa mga palay na nagsimulang magkulay gold na naglalabas ng kislap. Isang banayad na hangin ang dumaan, pinauga ang mga palay, at ang tunog nila ay parang bulong ng lupa. Nararamdaman ni Manong ang perpektong pagkakaugnay ng tao at kalikasan. Ang mga magsasaka ay hindi nagtatrabaho para sa malalayong layunin, kundi para mapanatili ang buhay upang pakainin ang kanilang mga pamilya at magbigay ng kontribusyon sa komunidad. Ang bawat butil na kanilang itanim sa lupa ay isang pagpapakita ng koneksyon, pag-aalaga at pagmamahal. Lahat ng bagay dito ay may sariling ritmo, ngunit ang mga ito ay nagsasanib upang magbuo ng isang bilog na buo kung saan ang tao at kalikasan ay magkakasama sa perpektong pagkakaisa. Nagpatuloy si Manong sa paglakad at nang dumaan siya sa isang maliit na batis, huminto siya saglit upang pagmasdan ang umaagos na tubig. Ang batis na ito
ay hindi siya karaniwang dinadaanan. Ngunit ngayon ay naramdaman niyang tinatawag siya ng simpleng kagandahan nito. Ang tubig ay malinaw, dumadaloy ng banayad sa mga makikinis na bato na gumagawa ng tunog na parang bulong mula sa kalikasan. Tumingin si Manong sa ibabaw ng tubig kung saan ang mga bato sa ilalim ay nagre-reflekta ng liwanag ng araw. Naalala niya ang buhay at ang pagbabago. Ang batis ay hindi kailanman tumitigil. Patuloy itong dumadaloy paabante, naghahanap ng landas nito kahit na minsan ay kailangang dumaan sa mga bato o dumaan sa malalim na mga libis. Ngunit hindi ito sumusuko, hindi ito nagmamadali. Patuloy lamang itong dumadaloy ayon sa natural na agos ng buhay. Iniisip niya ang kanyang sarili at ang kanyang buhay. Ang buhay ni Manong ay dumaan sa maraming tagsibol at taglagas, sa mga pagsubok at tagumpay. Ngunit tulad ng batis, patuloy siyang sumusulong, hindi tumitigil sa paghahanap ng kapayapaan sa bawat hakbang. Kahit na mahirap ang buhay at may mga pagsubok, alam ni Manong na basta't may pagkakaugnay sa kalikasan at sa mga tao sa paligid, ang lahat ng bagay ay malalampasan. Umupo si Manong sa tabi ng batis, nagdikit ang mga kamay at nakinig sa tunog ng tubig na dumadaloy. Nararamdaman niya ang magaan na pakiramdam sa kanyang puso, parang ang lahat ng mga alalahanin at pag-aalala ay nawala sa hangin. Lahat ng natitira ay ang perpektong pagkakaugnay sa pagitan niya at ng kalikasan. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Manong at nagpatuloy sa paglalakad. Nang bumalik siya sa baryo, ang kalangitan ay nagsimulang magkulay kahel, tanda na malapit na ang pagtatapos ng araw. Nararamdaman ni Manong na hindi lamang siya isang karpintero, kundi bahagi siya ng universo, bahagi ng buhay, bahagi ng kalikasan na walang hanggan. Pagdating niya sa kanyang maliit na bahay, hindi siya nagmadali. Tumayo siya sa labas ng pintuan, tinatanaw ang paligid, at naramdaman ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang buhay dito ay simple, ngunit sapat. Ang pagkakaugnay ng tao at kalikasan ang pinakamahalaga sa kanya. At sa puso ni Manong, ang bawat araw ay isang biyaya mula sa kalikasan at patuloy siyang mabubuhay sa pagkakaugnay na ito. Hindi nagmamadali, hindi nag-aalala, tanging ang maginhawang buhay at bawat sandali ay masusumpungan. Ngayong araw, malinaw ang kalangitan at banayad ang hangin, isang perpektong araw para muling maglakad si Manong sa kagubatan na kanyang minamahal. Bagamat karamihan sa mga tao sa nayon ay nagsisimulang magtanim sa umaga, hindi nagmamadali si Manong. Para sa kanya, bawat hakbang ay isang paraan upang maramdaman ang koneksyon sa kalikasan, sa lupa, at sa mga matandang puno sa kagubatan na matagal na niyang kilala. Habang dumadaan siya sa mga pamilyar na landas, sa mga matandang puno, hindi lamang niya ito tinitingnan bilang bahagi ng tanawin, kundi bilang mga kaibigan, mga buhay na nilalang na may kaluluwa at sariling kwento. Bawat puno ay parang matalik na kaibigan, nakasaksi ng mga pagbabago sa kanyang buhay, mula sa mga bagong tagsibol hanggang sa mga dahon ng taglagas. Bawat tanawin ay parang isang pagninilay na nagbabalik sa mga alaala ng nakaraan, mga oras na dumaan, ngunit buhay pa rin sa kanyang isipan. Ngayong araw, nagpasya si Manong na bumalik sa isang matandang puno na pinakapaborito niya sa kagubatan. Isang mataas na puno na may magaspang na barko na matagal nang nakatayo. Ang puno ay saksi sa mga paglipas ng panahon, ang mga pagbabago sa kalikasan sa paligid, ngunit nanatiling matatag, matibay, isang saksi sa lahat. Nilapitan ni Manong ang puno at ipinatong ang kamay sa matigas nitong barko. Nararamdaman niyang ang buhay ay dumadaloy mula sa puno, parang isang banayad na enerhiya na dumadaloy mula rito papunta sa kanya. Puno, ikaw pa rin ay matatag dito. Nasaksihan mo na ang mga tag-ulan, tag-init, at ang mga taon na lumipas. Napagod ka na ba? Bulong ni Manong. Alam niyang hindi sasagot ang puno, ngunit paminsan, gusto niyang makipag-usap sa mga matandang puno, magbahagi ng kanyang mga nararamdaman, upang maramdaman ang kapayapaan na dulot nila. Manong ay naniniwala na ang mga puno ay hindi lamang mga bagay na walang buhay. Para sa kanya,
Ang mga ito ay may kaluluwa, may nakatagong lakas, at may malalim na paggalang sa kalikasan. Bawat pagtatabi ng kamay sa katawan ng puno ay para sa kanya. Parang siya ay naging bahagi ng mundong ito, bahagi ng unibersong binuo ng kalikasan. Bawat pagbisita sa puno ay parang pagbabalik sa bahay, pagbabalik sa isang bahagi ng kanyang sarili na nawala sa mga abala ng buhay. Umupo si Manong sa ilalim ng puno, kung saan ang mga sinag ng araw ay dumadaan sa mga dahon at lumikha ng mga kahanga-hangang liwanag sa lupa. Pinikit ni Manong ang mga mata at agad na naramdaman ang kapayapaan ng paligid. Ang lahat ng bagay ay parang tumigil at tanging siya at ang puno ang natira, magkasamang tinatangkilik ang katahimikan ng kagubatan. Ang mga tunog ng paligid ay naging tahimik, tanging ang hangin na dumadaan sa mga dahon, ang mga ibon na umaawit mula sa malayo, at ang agos ng sapa ang maririnig. Nagmumuni-muni si Manong. Nararamdaman niyang siya at ang kalikasan ay nagsanib. Naiintindihan niya na ang bawat matandang puno ay hindi lamang bahagi ng kagubatan, kundi bahagi ng buhay, bahagi ng walang katapusang buhay na ipinagkaloob ng kalikasan sa tao. Ang mga puno ay tahimik na mga kaibigan, palaging nandyan upang samahan tayo sa bawat hakbang ng buhay. Habang ang araw ay patuloy na sumisikat, tumayo si Manong at tiningnan ang puno ng huling beses. Ngumiti siya, nagpasalamat sa puno sa pagiging kaibigan at sa pagbibigay ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Alam niyang ang puno ay mananatili doon kahit gaano pa katagal ang mga taon, at patuloy nitong sisaksihan ang mga pagbabago sa mundo. Naglakad si Manong pabalik sa landas, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Naramdaman niyang hindi lamang ang tao ang may buhay, kundi pati ang lahat ng mga nilalang, mga puno, at mga hayop sa kalikasan ay may papel sa harmonya ng unibersong ito. Araw-araw, ang buhay ni Manong ay naging mas simple kaysa dati. Hindi siya nangangailangan ng marami, tanging tahimik na sandali, pagmamahal mula sa kalikasan at mula sa mga tao sa paligid. Ang mga puno, tulad ng mga matapat na kaibigan, ay nagbibigay sa kanya ng aliw at kapayapaan sa bawat sandali. At kahit hindi nauunawaan ng iba ang mga pagninilay na ibinubuhos niya sa mga puno, nararamdaman ni Manong na buo siya dahil alam niyang natagpuan niya ang isang perpektong pagkakasunduan sa kalikasan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at ang kalangitan ay nagiging mula sa kahel tungo sa malabnaw na lilang kulay, ang senyales ng isang tahimik na gabi, naglakad si Manong sa mga parang ng palay, kung saan ang mga palay ay malapit ng magbunga, mahinahong umuugoy sa hangin. Ang tanawin sa oras na ito ay tila isang maluwang na tula, tahimik at kahanga-hanga. Ang mga ibon ay bumalik na sa kanilang mga pugad at ang buong kalikasan ay binabalot ng katahimikan. Tanging ang tunog ng banayad na hangin ang maririnig habang dumadaan sa mga bukirin. Nararamdaman ni Manong ang isang malalim na kapayapaan na dahan-dahang pumapawi ng bawat pagod sa kanyang katawan. Sa bawat hakbang, ang kanyang mga paa ay parang lumulubog sa lupa, mas magaan, at ang bawat sandali ay nagdadala ng kapayapaan. Alam niyang pagkatapos ng isang mahabang araw, muling makakatulog siya sa kanyang maliit na bahay na gawa sa kahoy, kung saan walang ingay, walang pagmamadali, tanging katahimikan at kapayapaan. Pagdating niya sa bahay, ang kanyang tahanan ay tulad ng dati, simple at mainit. Isang ilaw na langis ang nagbigay liwanag sa mesa, at ang kalan ay may natirang init na nagpaparamdam ng masigla at maaliwalas na pagtanggap sa kanya. Inilapag ni Manong ang basket na may mga kahoy, inalis ang mga sapatos, at naupo sa tabi ng apoy. Ang mga alab sa kalan ay nagsasayaw, nagbibigay ng kumikislap na liwanag sa kanyang mukha at nagpapakita ng mga bakas ng panahon sa kanyang mga guhit sa balat. Bagamat may mga tanda ng paglipas ng panahon, sa kanyang puso ay nananatili ang kabataan dahil bawat araw ay nagbibigay sa kanya ng kaligayahan mula sa mga simpleng bagay at mga magagandang sandali. Tumingin siya sa bintana kung saan ang kalangitan ay dahan-dahang nagiging madilim
at nagsisimula ng kumislap ang mga bituin. Nakatagilid siya ng matagal, damang-dama ang katahimikan na bumabalot sa buong baryo bago siya pumasok sa kanyang silid tulugan. Hindi marangya ang bahay, ngunit ang bawat sulok ay puno ng init at pagmamahal. Ang kama ay gawa sa kahoy, medyo luma ngunit komportable, at ang kumot, bagamat manipis, ay sapat na para magbigay init at isang malambot na unan na nagpapahintulot kay Manong na magpahinga ng mahimbing. Bago matulog, lumabas si Manong sa likod ng bahay at tinanaw ang kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap, parang mga hiyas na nakakalat sa madilim na langit. Ramdam niya ang kanyang maliit na bahagi sa malawak na sansinukob, ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang kanyang kahalagahan bilang bahagi ng mundo. Alam niya na kahit magbago man ang lahat at dumaan ang mga taon, ang kalikasan ay palaging nandyan, nagdadala ng kapayapaan at buhay na puno ng halaga. Pumasok siya sa loob ng bahay, dahan-dahang itinakip ang kumot sa katawan at humiga. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan mula sa bintana, may dalang lamig ng gabi. Pumikit si Manong, hinayaan ang kanyang katawan na mag-isa sa katahimikan ng kapaligiran. Ang tunog ng hangin na dumadaan sa labas ng bahay, ang tunog ng batis sa malayo, at ang pagdapo ng mga dahon sa hangin ay parang isang lullaby na nagpatulog sa kanya. Ang pagtulog ni Manong ay dumarating ng tahimik, walang gulo, tanging ang katahimikan lamang. Ang kanyang bawat paghinga ay unti-unting bumabagal, ang puso niya ay kumakabog ng maayos, at ang katawan ay tila nire-renew, nagiging malusog at handa na para sa bagong araw. Sa kanyang mga panaginip, siya ay bumalik sa mga parang ng palay, sa mga matibay na puno at sa batis na dumadaloy. Lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan, isang paalala na ang buhay ay hindi kailangang puno ng ingay, kundi ang bawat sandali ng katahimikan at koneksyon sa kalikasan at sa mga tao sa paligid. Si Manong ay mahimbing na natulog sa gabi, at nang sumikat ang araw, ang unang sinag ng umaga ay sumilip mula sa bintana, nagdadala ng bagong pag-asa para sa araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagmamadali upang magising, sapagkat sa gabing iyon, nahanap na niya ang lahat ng kapayapaan na kailangan niya. Ang pagtulog ni Manong ay hindi lamang isang normal na pahinga, kundi isang muling pagkabuhay, isang proseso ng pagpapanibago ng kaluluwa at katawan. Bawat gabi, natutuklasan niya ang aliw at pagninilay sa kanyang pagpapahinga, isang pasasalamat para sa lahat ng biyaya ng buhay. At nang dumating ang araw, nagising si Manong puno ng lakas at pasasalamat. Isang bagong araw na nagsimula, ngunit hindi niya nakakalimutan na ang bawat gabi, kahit saglit, ay isang napakagandang regalo ng buhay na kanyang pinahahalagahan. Ang araw ay nagsimulang tumaas. Ang mga sinag ng liwanag ay dumaan sa maliit na bintana, binigyan ng liwanag ang simpleng kahoy na silid. Gising si Manong ng maaga, tulad ng nakasanayan, na may pakiramdam ng katahimikan at pasasalamat. Dumaan na ang maraming tagsibol at taglagas. Ngunit araw-araw, nagsisimula siya ng bagong araw na may katahimikan at isang pusong puno ng pasasalamat. Hindi siya nangangailangan ng marami, tanging isang espasyo na makakapagbigay sa kanya ng kakayahang huminga upang mabuhay ng buo at tanggapin ang mga biyaya ng buhay. Ngayong araw, tulad ng bawat isa, nagsimula siya ng araw na may simpleng agahan, isang mangkok ng mainit na lugaw at ilang piraso ng tinapay na inihaw. Ngunit marahil, ngayong araw, may isang espesyal na pakiramdam sa bawat kagat dahil ramdam ng kanyang kaluluwa ang kasiyahan, parang ang lahat ay naroroon sa tamang lugar. Ang bawat kagat ng tinapay, bawat kutsarang lugaw ay nagdudulot ng isang pakiramdam ng kasiyahan na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang mga ligaw na bulaklak ay patuloy na namumukadkad at ang mga talahib ay matibay na nakatayo sa ilalim ng araw. At alam niyang ang mundong ito ay patuloy na gumagalaw ayon sa kanyang sarili. Hindi kailangang magmadali, hindi kailangang makipagkumpetensya. Pagkatapos kumain, lumabas si Manong sa bakuran
at inaalagaan ang kanyang maliit na hardin. Dito niya natagpuan ang ganap na kapayapaan. Ang mga gulay na lumago, ang mga halamang mustasa at mga hinog na kamatis ay mga patunay ng isang tag-init na puno ng buhay. Hindi kailangang magtanim ng marami. Sapat na ang isang maliit na hardin upang magbigay saya sa kanya araw-araw. Ang pag-aalaga sa hardin ay hindi isang pasanin, kundi isang paraan upang kumonekta sa lupa, sa kalikasan at sa kanyang sarili. Kapag natapos ang pag-aalaga sa hardin, kinuha ni Manong ang kanyang lumang palakol, lumabas ng bahay at nagsimula ng isang paglalakbay patungo sa kagubatan. Alam niyang sa kagubatang ito ay lagi niyang matatagpuan ang kapayapaan, kung saan maaari siyang magbabad sa katahimikan ng kalikasan. Bawat pagpasok sa kagubatan ay nagtuturo sa kanya ng mga bagong aral tungkol sa pasensya, tibay at koneksyon sa lahat ng nilalang sa paligid. Ang kagubatan sa umaga ay nagdadala sa kanya ng ibang pakiramdam. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw, ngunit ang mga unang sinag ng liwanag ay dumadaan sa mga dahon, nag-iiwan ng magagandang guhit sa lupa. Ang mga puno sa paligid ay nananatiling tahimik. Ang tanging tunog ay ang huni ng mga ibon, ang kaluskos ng mga dahon sa hangin, parang mga salutation mula sa kalikasan. Naglakad si Manong sa pagitan ng mga matandang puno. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumadampi sa mga barko ng puno. Nararamdaman ang matatag nilang pagkakabuhay, parang mga kaibigang naglakbay sa kanya sa mga taon. Huminto si Manong sa ilalim ng isang puno na kanyang minamahal. Isang malaking puno, magaspang ang barko at matataas ang mga sanga. Ipinatong ni Manong ang kanyang kamay sa katawan ng puno. Naramdaman ang buhay na dumadaloy sa bawat hibla ng kahoy. Ang puno ay tulad ng isang matapat na kaibigan na naroroon mula pa noon, saksi sa mga pagbabago ng mga panahon, mga buhay, ngunit nananatili pa ring matatag. Pinikit ni Manong ang kanyang mga mata, nakinig sa mga tunog ng kagubatan, naramdaman ang presensya ng mga nilalang sa paligid. Nauunawaan niyang sa buhay na ito, wala nang permanente, ngunit ang koneksyon ng tao at kalikasan ay isang bagay na patuloy niyang pinapahalagahan. Ang katahimikan at pagkakasunduan na ito ay tumutulong sa kanya na matagpuan ang kanyang sarili. At sa bawat sandali ng ganitong pagninilay, nararamdaman niyang siya ay nabubuhay ng sapat na naranasan na ang lahat ng mga taon, ang mga saya at lungkot. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo si Manong at nagsimula ng pagbalik sa kanyang maliit na tahanan. Sa daan pabalik, naramdaman niyang magaan ang kanyang puso, parang lahat ng mga alalahanin at pagod ay natanggal. Alam niyang natagpuan na niya ang tunay na halaga ng buhay sa mga simpleng bagay, sa mga puno, sa mga ilog, sa mga huni ng ibon, at sa mga ngiti ng mga kaibigan sa nayon. Pag-uwi niya sa bahay, binuksan niya ang pinto, pumasok, at mahinahon na umupo sa tabi ng apoy. Ang mga apoy ay kumikislap, parang nakikipag-usap sa kanya. Bumubuo ng mga anino sa mga dingding, pinapalakas ang init sa kanyang silid. Tumingin si Manong sa apoy, naramdaman ang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Ngumiti siya, iniisip ang lahat ng mayroon siya. Isang simpleng buhay na puno ng kasiyahan, isang puso na puno ng kapayapaan, at isang malalim na pagmamahal sa kalikasan. Hindi kailangan ni Manong ng higit pa. Naiintindihan niyang ang buhay ay hindi palaging kailangang magmadali. Hindi kailangang magtrabaho ng walang tigil o maghanap ng mga materyal na bagay. Ang mahalaga ay mabuhay ng buo sa bawat sandali. Mahalin ang mga bagay na mayroon at igalang ang buhay ng bawat nilalang. Ngumiti si Manong at tumayo, handang magpahinga. Alam niyang anuman ang mangyari sa buhay, ang mga pagpapahalaga na kanyang pinapahalagahan ay palaging magiging bahagi ng kanyang kaluluwa. At pag dumating ang oras ng pagtulog, muling matatagpuan niya ang kapayapaan sa mga pangarap tulad ng dati. Ang buhay ni Manong ay hindi kailangang maging perpekto, tanging puno ng pagmamahal, kapayapaan at pagkakaisa. Sa kalikasan, iyon lamang ang lahat ng kanyang kailangan. At sa ganoong paraan, natulog si Manong na ang puso ay puno ng pasasalamat,
dahil natagpuan niya ang kalinawahan sa kanyang simpleng buhay.